Ay, magandang hapon po sa inyo. Muli po tayong mag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. At ngayon po pala, ipinapakilala ko sa inyo ang kasama ko ngayon. Ang natirate ang kasama ko, yung tagabasa ko ng Bible ay ang aking mahal na asawa. Ngayon naman po, kasama ko ang aking mahal na anak, si Catherine Jane Marquez. At binibigyan po natin siya ng pagkakataon para batiin niya yung mga gustong niyang batiin. Binabati ko nga po pala si Sir Marvin na lagi pong nakasubscribe, nakaabang sa mga video. Okay, si Vicar, si RB, si Jessica. Binabati ko po pati po sila Ate Elet, yung mga kasamahan niya. O, yun lang, wala nang iba. Saka yung mga choir na kasama sa JMC. Yun lang, wala na. Siya po ay choir member po ng Jesus Miracle Crusade Independent Ministry. So lahat po ng aking mga anak, kaming buong pamilya ay ginagamit po sa ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagagamit po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakasaya ko po at napakasarap pong maglingkod sa Diyos kapag buong pamilya kayong naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At ngayon po, sa aking pagpapatuloy, ako po'y nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. At binabati rin po natin ang aming kagalang-galang at minamahal na pastor, Pastor Ray Dayawon, maging sa kanyang buong pamilya. At sa lahat po ng mga taga-subaybay ng video ito, sa lahat po ng mga nanonood, sa inyo pong mga minamahal kong mga kababayan, mga kapatid at mga kaibigan, magandang hapon po sa inyo. At ngayong hapon po ay naririto po muli kami upang ipangaral ang mabuting balita, ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Na kung saan mga minamahal kong mga kapatid na pag-aralan natin ng mga nakaraang video, yung patungkol sa bakit napapahamak ang tao. Ito po mga minamahal kong mga kababayan ay karugtong lamang nung ating tinalakay ng nakaraang video. Ito ay magiging parto. Bakit napapahamak ang mga tao? Ano ba ang mga dahilan? Kasi po mga minamahal kong mga kapatid, doon sa nabanggit natin nung una, napahamak ang tao dahil sa kakulangan ng kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Ang tao, bagamat andyan matataas ang pinag-aralan, subalit naging mangmang sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ngayon naman, ito yung mga dahilan kung bakit ang tao ay napapahamak. Kaya nga po mga minamahal kong mga kapatid, dapat tayo laging makikinig ng salita ng Diyos para malaman natin yung katotohanan na nilalaman ng banal na kasulatan. Mahalaga ang pakikinig sa salita ng Diyos. Ang mga tao, mga minamahal kong mga kapatid na napunta ng impyerno, hindi po sila napunta ng impyerno dahil sa paggawa nila ng kasalanan. Hindi sila napunta ng impyerno dahil sila'y manginginom ng alak, sugarol, adik, o magnanakaw, huldaper, o lahat ng kasalanan na nasa kanila. Napunta po sila ng impyerno, mga minamahal kong mga kapatid, dahil hindi nila pinapahalagahan ang salita ng Diyos. Ini-ignore nila ang salita ng Diyos. Yun po ang unang-unang dahilan kung bakit ang tao ay napahamak at napunta ng apoy ng impyerno. Kaya itong pag-aaral natin, mga minamahal kong mga kapatid, pahalagahan po ninyo ito. Kahit hindi po ako magaling mangaral, pero ipapangaral ko sa inyo ay totoo. Ito po ay nanggagaling sa banal na kasulatan. At kaya, bagamat hindi ako singgagaling ng mga mangangaral, mga minamahal kong mga kapatid, pero ako'y nagsusumikap upang maipaabot sa inyo ang mabuting balita. Kung ano yung natutunan ko sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, natanggap ko ng libre, ipapamahagi ko naman sa inyo ng libre. Kaya makinig po kayo mga minamahal kong mga kapatid. Ito yung karugtong nung kung bakit ang tao ay napapahamak. Ito po ang mga dahilan, mga minamahal kong mga kapatid. Ngayon po, babasahin po natin sa banal na kasulatan kung ano yung dahilan kung bakit ang tao ay napapahamak. Pakibasa po sa aklat ng awit. Sa aklat ng mga awit, 115. Talatang 4 hanggang 8. Talatang 4 hanggang 8.
4. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto. Yari ng mga kamay ng mga tao. 5. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangagkikita. 6. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakaamoy. 7. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila makatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila mga kalalakad. Ni nagsasalita man sila sa kanilang ngala-ngala. 8. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Amen. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ulitin po natin ang basa, Aklat ng mga Awit, 115, sa talatang 4, ganito po ang sinasabi, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sa 5, sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nakakasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakalakad. Nagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Malinaw po sa ating nabasa na itong mga Diyos-Diyusan, bagamat meron silang mga bibig, hindi sila nakakapagsalita. May mga kamay sila, hindi sila nakakahawak. May ilong sila, hindi sila nakakaamoy. Meron silang paa, pero hindi nakakalakad. Meron po silang ulo, wala namang utak. Anong silbi ng Diyos na ito? Kaya dito pa lang sa aklat na ito, mapapansin po natin kung ganito ang Diyos na ating sinasamba. Ang sabi dito, lahat ng nagtitiwala sa kanila ay magiging kagaya nila. Lahat ng gumagawa sa kanila ay magiging kagaya nila. Anong klaseng kanto? Anong klaseng Diyos to? Bakit hindi nakakalakad? Sa halip na siya ang tagapagligtas na inaasahan mo, makikita mo siya pa yung binubuhat-buhat. Oh, anong klaseng Diyos yan? Kaya nga po, dapat mga kababayan o mga kapatid, kung kayo po ay magbabasa ng Biblia, makikita po talaga ninyo dito ang nilalaman ng buong katotohanan. Walang kwentang Diyos kung ganitong Diyos ang ating sinasamba. Ako, namulat ako sa ganitong pagsamba, pero pasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil ako yung naalis sa ganitong pagsamba. Dahil ang akala ko dati, yung pagsambang ganito, akala ko totoo na, pero hindi pala. Malinaw na sinasabi sa banal na kasulatan na ang sumasamba dito sa mga Diyos-Diyosan ay mapapahamak. Ang sumasamba dito sa mga ginawang mga santo, Diyos-Diyosan, mapapahamak. Saan mapupunta? Apoy ng impyerno. Malinaw po sinasabi niya. Kaya ang sabi, ang bayan ng Diyos ay napahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kaya maraming tao ang mapapahamak. Bakit? Ang Panginoong Jesucristo nagkatawang tao para lahat ng mga makasalanan ay iligtas. Subalit, ang mga tao ay nanatili sa kanilang paggawa ng kasalanan. Hindi sila tumalikod sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan hanggang sa ang ating pinakamamahalang Panginoong Jesucristo ay mamatay sa krus ng Kalbaryo at tinubos ang kasalanan ng bawat isa sa atin. Hanggang ngayon, patuloy at patuloy ang mga tao sa paggawa ng kasalanan. Saan sila pupunta? Anong mangyayari sa kanila? Ang sabi ng banal na kasulatan, sila'y mapapahamak dahil sa kanilang mga kasalanan. Saan sila pupunta? Apoy ng impyerno. Pakibasa. Apokalipsis 21:8. Narinig nyo na ito doon sa mga una kong video. Apokalipsis 21:8. Kung kayo may mga bulpen, isulat po ninyo yung mga talata na ating napapag-aralan para basahin po ninyo o ulit-ulitin ninyo kung talagang totoo ba yung sinasabi, bakit ganyan ang sinasabi, bakit hindi itinuro ito ng relihiyon. Ulit-ulitin nyo, pag-aralan po ninyo, mahalaga talaga yung salita ng Diyos sa buhay natin. Sige po, pakibasa. Apokalipsis 21:8. Ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi nananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga namamatay tao, at sa mga mapagkikiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan,
At sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang manhinigas na asopre na siyang ikalawang kamatayan. Amen. Napakalinaw. To, ulitin ko. Ulitin ko, ako mabasa. Meron ako ng Bible. Napakalinaw na sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi dito, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yun yung kapahamakan ng tao. Kapag ang tao ay gumagawa ng mga kasalanang nakalagay dito sa banal na kasulatan, ang bahagi mo ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre. Nabanggit dito yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kaya itinuturo ko ito sa inyo para kayo ay mamulat. Ngayon, kung ito itinuturo ko sa inyo dahil sinasabi ko yung katotohanan at kayo nagalit sa akin, hindi ako magagalit sa inyo. Dahil alam ko naman na hindi kayo yan. Gawa na ng Diablo yan. Dahil ayaw ng Diablo na hanguin kayo sa kasalanan. Sinasabi ko ito sa inyo, bagamat napakasakit tanggapin ito, napakasakit pakinggan, lalong-lalo na kung kayo napagpabilang sa ganitong relihiyon na ang sinasamba ay santo. Masakit tanggapin kapag narinig mo na ang iyong pagsamba ay mali, tapos papunta ka pa ng impyerno. Kaya sinasabi ko ito, di baling masaktan ka ngayon, kapatid, huwag ka lamang ibulid sa apoy ng impyerno. Tanggapin mo ang salita ng Diyos. Oo, nasaktan ka ngayon. Pero itong talata na aking nabanggit, Apokalipsis 21:8, pag-aralan nyo kung paano ang tao ay mapapahamak, andito na lahat. Pag-aralan mo yung pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tunay na pagsamba na andun sa mga unang video natin, pagsamba sa espiritu at katotohanan. Doon na kami ngayon napapabilang. Kaya ako'y nagagalak at natutuwa dahil napabilang kami sa gawain ng Jesus Miracle Crusade Independent Ministry na ito yung nagtuturo ng tamang pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Kaya kayo aking inaanyayahan, kung kayo po ay may mga problema, may mga karamdaman, may bibigat na suliranin, inaanyayahan ko po kayo, dumalo po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade Independent Ministry. Matatagpuan po ito diyan sa lugar ng Paliparan 2, katabi ng Barangay Hall. At dito po ninyo makikita kung paano kumilos ang ating mabait na Diyos na pinaglilingkuran. Tunay na Diyos, Diyos na buhay. Talagang mayroon pong Diyos na buhay. Sapagkat marami po kami kapatiran na kung saan andyan nga po na tinaningan na ng doktor, subalit binuhay pa ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Andyan nga po yung isang tao na member ng sindikato, mamamatay tao, alipin ng bisyo, punong-puno ng bisyo, magulo ang buhay, subalit ngayon naglilingkod na rin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po kay aking inaanyayahan sa ginaganap na pananambahan diyan sa Jesus Miracle Crusade Independent Ministry, ginaganap po yan araw ng linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Araw po ng Biyernes, alas 9 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Kaya po mahalaga po sa buhay natin, mga minamahal kong mga kapatid, na tayo ay maglingkod sa ating totoong Diyos. Na makilala natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Mahalaga po na tayo ay merong karunungan na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon para tayo hindi mailigaw ng sino man. Magbasa po kayo lagi ng banal na kasulatan dito. Masusumpungan ninyo yung buong katotohanan. At sa mga susunod po nating video uli, tayo patuloy pang mag-aaral ng salita ng Diyos. Maring may mga karugtong pa ito, ibang topic naman, pero abangan na lang po natin yung mga susunod kong video. At huwag po ninyong kalimutan, subscribe, click the bell, para po kumalat sa buong sanlibutan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. At bago ako magpaalam,
meron pa pong babatiin ng aking minamahal na anak. Sige. Binabati ko pala yung tito ko sa Tito Ryan saka si Tita Elaine na singer. Happy viewing. Wala na. Wala na. Mga kaibigan mo, Si Vicar na happy viewing. Subscribe naman. sino Si pa? Tutoy. Batiin mo na. Si Tutoy yung Lubusin mo na. mga tropa niya doon. Subscribe. Tapos abangan niyo lahat ng video. Babay po at pagpalain kayo ng ating mabait na Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon.